Kamusta mga Repapits? Si Alex Sonse to at nandito na naman tayo sa aking panibagong video na kung saan ay magtatalakay tayo everything about stock market again. At gamit natin ditong platform ay COL Financial. At ang nakikita natin ngayon dito sa aking harapan o sa dito sa screen ay nandito tayo sa mismong buy window. Usually, kapag bibili tayo ng whatever stocks or ng shares, ang unang-unang tinitingnan natin ay yung dito sa kanan. Hahanapin natin itong board lot at nakalagay dito 100. So, ibig sabihin, para makapag-invest ka dito sa Ayala Land, ay bumili ka ng 100 share para maging parte ka ng Ayala Land. Diba? So, gagawin mo, i-enter natin dito sa numbers of share 100. Tapos kapag pinindot mo to, ay pag pinindot mo yung plus sign, magiging 200. Pinindot mo ulit, magiging 300. So, kada press mo nito ay laging tagwa 100 ang bilang. Laging tagwa 100 ang bilang. Ngayon, usually ganito ang setting kapag bibili tayo ng stocks o bibili tayo ng share, mga ganon. Dito sa kaliwa, yung transaction details ay nakaselect sa buy. Nakaselect tayo sa buy. And then, nakaselect tayo sa board ay yung main. Ibig sabihin nito, binibili natin yung main board lot, which is 100 board lot. Ito naman yung term. Ibig sabihin nan, bumibili tayo ng 100 board lot sa araw na ito. Ito. Kaya nakalagay day. Ibig sabihin yung day, binibili mo yung board lot sa araw na ito. Nakikita natin nakaselect yung buy, main, day. Ibig sabihin nun, bibili tayo at binibili natin yung main board lot which is nakalagay dito 100. So, ibig sabihin nun, pagdating dito sa numbers of share, ang i-enter mo dito 100. Hindi ka pwede mag-enter ng less than 100. Hindi ka rin pwede mag-enter ng 101, 105, 110. Laging ang bilangan yan, tagwa 100. Okay? At syempre dito yung sa price, yung presyo mismo ng stock. Kunyari, bibili tayo, hanapin natin yung pinaka-lowest price dito sa seller price. Dito sa seller, dito sa ASTAB. Ito yung mga prices na dapat mong bilhin. Pero ito yung mismong last prices na sold, yun nga, pinaka market price. At ito yung mga asking price ng mga seller, di ba? I-enter mo ngayon yung whatever amount na smallest price dito. Lalagay natin dito. Parang ganon. Ngayon, yung stock code, syempre, yung pangalan ng company, which is yung Ayala Land, ay Ali. Di ba? Ngayon, dito naman sa baba, may kita natin yung actual nating cash na pambili, di ba? Itong actual cash at ito yung, ito yung actual balance at ito naman yung actual cash na pambili. Minsan, kahit na sabihin kunyari meron tayong 5,000, tapos nakalagay dito ang available na pang-buy ay like 2,500 lang. 5,000 ang nakalagay dito, tapos dito 2,500 lang. Bakit? Yun ay dahil sa umo-order ka o bibili ka ng stocks na hindi pa nagmamatch yung actual price dun sa may mga seller price. Kaya mangyayari ngayon i-hold nila whatever amount nung pagkakabili mo. Kaya kahit 5,000 dito pero 2,500 lang dito, ibig sabihin ginamit mo o nakasa talaga na yung 2,500 sa stocks na bibilin mo. Kaya ang buying power mo lang dito ay 2,500. So ganun tignan itong buy order or yung buying power mo, parang ganyan. Okay? Ngayon, makikita natin ano naman tong mga other option, yung ADLAT, GTC, ATC. Usually kapag bibili tayo ganito ang setting, di ba? Kapag magbebenta naman tayo, i-click natin yung sell. Pero ito laging nasa main, nasa day, di ba? Tapos enter natin yung shares na ibebenta natin at kung magkano natin ibebenta, di ba? Pero ano nga ba tong ADLAT, GTC, ATC? Ganito ibig sabihin niyan. Dito, ito yung terms. Kaya nakalagay dito terms kung paano mo bibilin yung stocks or kada share.
terms, di ba? Tapos ito naman, ibig sabihin, board lot na bibilin mo, or board lot. Pag naandito, yung main, ang ibig sabihin ng main, bibilin mo yung asking board lot, which is 100. Pero pag dito naman sa add lot, ang ibig sabihin niyan, kunyari, hindi mo afford tong 100 board lot, pwede kang bumili ng less than 100 board lot. So, 100, less than 100 shares pala, hindi board lot. Less than 100 shares. So, gagawin mo, click mo yung buy, tapos, i-click mo yung add lot. Tapos, sa add lot, pwede tayong bumili ng isa, dalawa, tatlo, apat, all the way to 99 shares. Yun ang ibig sabihin nitong add lot. Diba? Add lot. Ibig sabihin, hindi mo bibili yung main board lot, which is 100 board lot. Kung hindi mo afford bilhin yan, pwede kang magpunta dito sa add lot at bumili ka lang ng, kunyari, katulad yan, kunwari lang, makikita natin, 162 pesos lang ang pera natin. So, gagawin ngayon natin, kunyari, dito sa 38.55, ilang patong yan ang pwedeng mabili sa 162. So, bibilangin yan, tamang almost $80 pesos yan, dalawang share, tapos tatlong share. It's like apat na share ang mabibili mo sa 38.55 per share. Mabibili mo parang apat dito sa 162. So, lalagay mo ngayon dito, buy, tapos add lot, tapos lagay natin yung numbers of share, which is 4. Tapos yun, i-enter mo yung itong price na to na 38.55, di ba? Teka, calculate natin ng maigi para mas maliwanag. 38.55 times 4. So, apat na shares ang mabibili mo sa 38.55. Sa 162 mo, apat lang. So, lalagay natin dito sa numbers of share, apat. Then, after that, edi lagay mo yung presyo dito, 38.55. Then, after that, preview, and then you go ahead with your purchase. Ganun ang ibig sabihin na itong add lot. Pwede kang bumili 1, 2, 3, 4, hanggang 99 na shares. Halimbawa, hindi mo afford na bilhin yung main board lot, punta ka dito sa add lot para bumili ka o makabili ka ng ilang piraso. Ngayon, yung GTC naman, ibig sabihin niyan ay bibili ka ng share at the very specific amount. Kunyari, nakikita natin dito 38.55 ang ano. Ngayon, siyempre, 'di ba, bumababa, tumataas ang presyo ng stocks. So, kung halimbawa lang na alam mo bumababa to ng 32 pesos. Bumababa ng 32 pesos, flat 32 pesos. Bumababa within few seconds, within few minutes. So, gagawin mo ngayon, buy, tapos main man or add. Kunyari, bibili mo yung main board lot, o di sa main board lot ka. Kung bibili ka ng ilang piraso, dito ka lang sa add lot. Pero usually, dito sa main, di ba? Bibili tayo. Tapos nun, isa-select dito sa may term, imbis na day, iselect natin yung GTC. Ibig sabihin ng GTC, good till canceled. Good till cancel. Ibig sabihin nun, yung order mo ay magiging good as long as na hindi mo kinakancel yung buy orders mo. Iyan ang ibig sabihin ng GTC. Good till canceled. Diba? Iyan ang ibig sabihin ng GTC. So, kunyari, alam mong babagsak ka ng 32 pesos per share to, di galawin mo, 32 pesos per share, bili ka kunyari 500, and then i-order mo yung buy, order. And then, kapag ito ay bumaba ng 32, automatic, mabibili mo yung whatever shares na gusto mong bilhin sa exact amount na 32 pesos per share. Ngayon, kung hindi na-hit yung 32 pesos per share dito, edi hindi totally makukuha yung pera dito sa account balance mo o sa pawing mo. Kinakailangan mahintay muna o na mag-match yung
price, yung asking price mo sa magiging asking price nito mga sellers. Pwede pag bumagsak sa 32 pesos per share to, ay di automatic maano na to, masa-sold, makakabili ka na ng whatever shares na nilagay mo rito sa amount na gusto mong 32 pesos per share. Ayun ang purpose ng GTC. Hindi mo na siya babantayan na kweso bababa, tumaas yung ano. As in, kunyari, may lakad ka, hindi mo kayang mag-online ngayon para ma-monitor ang trading or mga stocks mo. So, gawin mo, umorder ka, buy, tapos main, tapos GTC, at lagay mo whatever amount na kung saan alam mo, kunyari, may emergency, alam mo magiging 32 pesos per share within few seconds, within few minutes, or maybe 1 hour. So, gawin mo, umorder ka, pak, GTC, good till end. Tapos, kapag na ready na yan, mag-log off ka na at pumunta ka na sa whatever business na dapat mong gawin, di ba? So, yun ang ibig sabihin ng GTC. Good till cancel. Tapos, ito naman, yung ATC, ang ibig sabihin ng ATC ay, ano yan, yung at the close. At the close, ang ibig sabihin ng at the close. Kunyari wala kang time, 'di ba, na mag-monitor kung bababa, tataas yung stock. So gagawin mo, parang ganoon pa rin, is either bibili ka ng ilang piraso lang, click mo yung add. O kaya bibili mo yung main board. Kunyari katulad niyan, nakalagay dito main board lot ay 100. Kunyari bibili ka ng 100 pack, lagay mo yung 100 shares. Then after that, ilagay mo yung prices na kunyari alam natin na 38 kunyari patapos na ang stock market, pasarado na kung saan ang presyo tumataas ng 38 peso per share all the way to 39 peso per share. So gagawin mo, kunyari nakasa talaga ka na sa gusto mong price na willing mong ibenta to, kung alam mo tumatakbo from 38 per share to 39 per share, ang gagawin mo ngayon, isa talaga mo kunyari dito sa price 38.50. Okay, at ayan 37.50. Tapos lagay mo 100. So dito sa may term, ilagay mo yung i-check mo yung ATC. Ipa-purchase yung COL o yung platform, automatic niyang bibilin yung 100 shares sa 37.50 na kung saan pasarado ng stock market. Pag na-hit yung 37.50, edi mabibili mo yung 100 shares sa 37.50 na price, di ba? Kasi wala kang time, kunwari, wala kang time na ma-monitor to, di ba? Halimbawa, wala kang time ma-monitor, may lakad ka, di ba? So gagawin mo, i-schedule mo yon ng ATC dito. Na kung saan pasarado na yung stock market, lagay mo na yung 100 shares tapos 37.50. Kung bababa ito ng 37.50 bago magsarado, edi yun nga, makakabili ka ng mas murang stock. Na-guess yung ibig ko sabihin dito. So, ito ang mga ibig sabihin ng ADLAT, GTC, at ATC. Ang ibig sabihin ng ADLAT ay bibili ka ng hindi yung main board. Bibili ka ng hindi yung main board, which is 100. Bibili ka lamang dito sa ADLAT, bibili ka lang ilang piraso lang. Ito yung option para makabili tayo ng ilang piraso lang instead of yung asking na 100 shares. 100 board lot, parang ganoon. So, i-click mo ang ADLAT para bumili ka ng ilang piraso lang. Yung kaya lang ng pera mong pambili. Tapos dito naman sa term, halimbawa bibili ka ng 100 shares, ilalagay natin main, 'di ba? Tapos kung gusto mong bilhin itong item na to or stock or shares na to, ilagay natin sa day, 'di ba? Ngayon, dito sa term, yung GTC, ibig sabihin good till cancel. Good till canceled, 'di ba? Tapos yung ATC, at the close, pasarado na. So, nag-guess yung ibig sabihin? Ang ibig sabihin ng ADLAT ay bibili tayo between 1 piece of a share all the way to 99
pieces of a share. Ang GTC good till end, good till cancel, umo-order ka sa very specific shares and specific na price na kung saan isinasa talaga mo o ini-schedule mo. Ngayon, kung ano ba ang hindi pa na-hit yung whatever asking price mo rito, mula dito sa asking price ng sellers, yung pera ay hindi lalabas dito sa account mo, as in hihintayin nung COL platform na ma-hit yung whatever asking price mo. Sa kunyari bibili ka ng 100, asking price mo 37.50 per share, so hihintayin nila na ma-hit yan. Ngayon, ano ba ang hindi na-hit yung 37.50, nasa sayo na yun kung gusto mong i-cancel o hindi. So, pero ito, magiging active siya. Magiging active yung buy order mo ng up to 30 days. Diba? Up to 30 days, pwedeng ano yan. Pwede mag-last ng up to 30 days. At tapos yung ATC naman, ibig sabihin, bumibili ka sa patapos na panahon nung stock market. Pag sa pasarado niya na, bumibili ka sa closest small amount of per share. Yun ang ibig sabihin ng ATC. Okay, nag-gets nyo yun? Ang ibig sabihin ng odd lot, bibili ka ng ilang piraso lang. Ibig sabihin naman ng GTC, good till cancel. Kung ano man yung mga in-schedule mong gusto mong bilhin sana. Tapos yung ATC, nag-schedule ka ng specific shares and specific prices per share sa moment na halos pasarado na ang stock market. So, doon ginagamit yung mga odd lot, GTC at ATC. Okay? Sana naging interesting at informative itong aking pinaliwanag dito. At kung sakali mang ganon ay i-click nyo yan like button, share nyo yung video ko at mag-subscribe na rin kayo. Di ba?